Nalilito ka din ba dahil paiba-iba ang petsa ng iyong due date every time bumibisita ka sa iyong doktor? Gusto mo bang malaman kung anong due date nga ba ang dapat mong sundin? Hi, Nurse Yeza here, ang inyong nurse na gabay sa iyong pagbubuntis at pag-alaga kay baby. Una sa lahat, ano nga ba ang due date? Marahil mga sisi ay narinig na po ninyo ang mga sumusunod na term. Una ay ang due date. Pangalawa ay ang EDD o expected date of delivery. Pangatlo ay ang EDC or expected date of confinement. Well, mga sisi, ang tatlong yan ay magkapareho lamang po ang ibig sabihin nila. Yun ay kung kailan manganganak ang isang buntis. Kaya huwag pong malito sa tatlong term na yan mga sisi ha, dahil magkapareho lamang po talaga ang ibig sabihin nila. Ang pagbubuntis ay nakabase sa 280 days or 40 weeks long. Kaya kapag nakakita kayo ng due date sa inyong ultrasound o due date na sabi ng inyong doktor, ito ay binibilang nila na nakabase sa inyong 40 weeks. Kapag nakita mo na ang iyong due date sa iyong ultrasound, ay dapat tandaan mo na 2 weeks before or 2 weeks after sa date na yan, ay pwede ka nang manganak. Dahil starting sa iyong 37 weeks to 42 weeks, ay considered safe na po para sa isang buntis ang manganak. Kaya wag po kayong mabahala mga sisi kung hindi pa po kayo umabot sa 40 weeks at manganganak na kayo. Paano nga ba binibilang ang due date? Ang pagbilang sa inyong due date mga sisi ay meron pong dalawang paraan. Una ay ang due date na nakabase sa inyong LMP or last menstrual period. Kapag kayo po ay first na nagpa-check up sa inyong mga doktor mga sisi, ang una pong itatanong sa inyo ay kung kailan ang inyong last menstrual period or LMP. Mostly, napansin ko pong marami pa rin sa ating mga kababaihan ang nalilito kapag tinatanong ang kanilang LMP. Karamihan sa kanila ay ang sinasagot nila ay ang huling araw ng kanilang regla, which is hindi po ito tama mga sisi. Dahil ang ibig sabihin po ng LMP ay ang unang araw ng iyong huling regla o first day of your last period. Alam ko pong medyo nakakalito po ito mga sisi, kaya magbibigay po ako ng halimbawa. Kapag ang huling regla mo bago ka nabuntis ay November 5 to 10, at tinanong ka ng iyong doktor kung kailan ang iyong LMP, ang tamang isasagot mo ay November 5 dahil yan ang unang araw ng iyong huling buwan ng regla. Ang pagkuha ng due date sa pamamagitan ng LMP mga sisi ay magandang paraan kapag kayo ay mayroong regular na menstrual cycle. Ibig sabihin ay every month kang may regla. Kaya kapag sure ka sa LMP mo, dahil regular at monthly naman ang iyong regla, pwede mong sundin ang EDD based sa iyong LMP. Paano malalaman ang due date kung hindi naman regular ang regla? Kung hindi naman regular ang regla mo dahil ikaw ay may PCOS or iba pang kondisyon at hirap kang ma-identify ang iyong LMP or last menstrual period, makakatulong ang iyong first trimester ultrasound o ang iyong TVS para ma-identify ang iyong due date. Paano makukuha ang due date gamit ang LMP? Dahil nga ang pagbubuntis ay naglalast ng 40 weeks or 280 days, makukuha ng inyong doktor ang inyong due date gamit lamang ang inyong LMP sa pamamagitan ng pag-a-add ng 280 days sa inyong LMP o sa unang araw ng inyong huling regla. May formula po tayo na pwedeng gamitin na ginawa ng isang German obstetrician na si Dr. Franz Karl Miguel, at ito ay tinatawag niyang Naegele's Rule Formula. At para magamit ito, una, kunin ang LMP o first day of your last menstrual period. Pangalawa, babalik ng 3 months o mag-minus ng 3 months mula sa date ng iyong LMP. Pangatlo, magdagdag kayo ng 1 year and 7 days para makuha ang 40 completed weeks. Para mas maintindihan po ninyo uli mga sisi ay magbibigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, kung ang huling buwan ng regla mo bago ka nabuntis ay November 5 to 10, 2024, una, hanapin mo ang iyong LMP o last menstrual period which is November 5, 2024. Pangalawa, magbawas o mag-minus ng 3 months mula sa inyong LMP. Pangatlo, magdagdag ng 1 year and 7 days para makompleto ang 40 weeks. Matapos mong magdagdag ng 1 year and 7 days, ay makikita natin ang mga numero na 08, 12, 20, 25.
o August 12, 2025. Ito ay ang inyong due date gamit ang inyong LMP. At para mas mapadali pa din ang inyong pagbibilang mga sisi, ay may ginawa po akong chart na makakatulong sa inyo. Pwede nyo po itong screenshot at i-save para mas madali nyo po itong balik-balikan at ma-share sa iba na hindi pa nila alam kung kailan ang kanilang due date. Pangalawang paraan ay ang due date na nakabase sa inyong TVS or transvaginal ultrasound. During sa inyong first visit sa inyong doktor, mga sisi, ay magkakaroon kayo ng ultrasound o TVS na kung saan ay minimeasure ng inyong doktor ang size ni baby sa pamamagitan ng crown ramp length o ang length ng fetus from one end to the other. Pinaniniwalaang ang first trimester ultrasound o TVS ay ang pinaka-accurate na estimation ng age ng inyong baby. Ang ultrasound ninyo, ang TVS ninyo, mga sisi, noong kayo ay nasa 7 to 12 weeks pa lamang, ay ang mas magbibigay sa inyo ng pinaka-accurate na estimated due date. Saan ba dapat ang susundin na due date? Due date ba na galing sa first trimester ultrasound o TVS o due date galing sa inyong LMP? Kapag ang difference ng LMP na due date ay more than 7 days mula sa inyong first trimester ultrasound o TVS due date, ang susundin mong due date ay ang inyong first trimester ultrasound. Kapag naman ang difference ng inyong LMP na due date ay less than 7 days mula sa inyong first trimester ultrasound due date, ang susundin mong due date ay ang inyong LMP na due date. Para mas maintindihan po ninyo, mga sisi, ay magbibigay po tayo uli ng halimbawa. Ayon sa iyong LMP due date, ikaw ay 7 weeks pregnant na. At ayon naman sa inyong ultrasound due date, ikaw ay 7 weeks at 4 days pregnant. Base sa ating napag-aralan kanina, kapag less than 7 days ang difference ng inyong LMP due date at ultrasound due date, ay susundin natin ang inyong LMP due date. At dahil nga 4 days lang ang agwat ng ating LMP due date at ultrasound due date, at ito ay less than 7 days lamang, ibig sabihin ay susundin natin ang inyong LMP due date. Mahalagang paalala po, mga sisi, ang ultrasound na pinag-uusapan natin ngayon ay ang inyong first trimester ultrasound o yung unang ultrasound ninyo na may heartbeat na si baby. At hindi po yung mga sumunod na ninyong ultrasound. Bakit nagiging magkaiba-iba ang result ng due date na binibigay every ultrasound? Nagiging magkaiba ang binibigay na due date ng inyong ultrasound every time nagpapa-ultrasound kayo dahil ang ultrasound ay nakabase sa length ni baby, fetal measurement at weight ni baby. Ibig sabihin, mga sisi, habang lumalaki si baby ay nag-iiba talaga ang binibigay na ultrasound due date. Saan nga ba ang mas accurate na due date? First trimester ultrasound due date ba o ang inyong LMP due date? Kapag kayo po, mga sisi, ay mayroong ultrasound o TVS na ginawa sa inyo between 7 to 11 weeks pa lamang kayong buntis, mostly isa daw ito sa pinaka-accurate na due date ninyo. Dahil nga mas maliit pa si baby, ay mas madali at accurate itong ma-measure. Paano nga ba magbilang ng weeks of pregnancy? Madali lang pong magbilang ng inyong weeks of pregnancy, mga sisi. Una, alamin mo kung kailan ang iyong LMP or last menstrual period. Pagkatapos ay magdagdag ka ng 7 days para sa simula ng pagbibilang mo. So, halimbawa, ang LMP mo ay November 5, 2024. At ang araw ngayon ay January 16, 2025. So, November 5, 2024 plus 7 days equals November 12, 2024. Yan po ang inyong first week. Pagkatapos, magdagdag uli kayo ng 7 days, which is November 19, 2024. Yan naman po ang inyong second week. Ipagpatuloy nyo lang ito hanggang sa umabot kayo sa present na date, which is January 16, 2025, para mabilang ninyo ang weeks of pregnancy ninyo. Kapag umabot na kayo ng January 16, 2025, ibig sabihin kayo ay nasa 10 weeks at 2 days ng pregnant. Mahalaga po talaga, mga sisi,
na magkaroon kayo ng inyong first trimester ultrasound o yung TVS. Hindi lamang para makita ang heartbeat ni baby, dahil pwede mo rin kasi itong maging basihan para sa inyong due date. Reminder sa mga sisi nating buntis, kailangan nyo din pong alagaan ang inyong mga sarili ngayong kayo ay buntis. Dahil usually, a healthy mother is more likely to have a healthy baby. And taking good care of your body is a good way to give birth to a healthy baby. Again, ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Naway magkaroon po kayo ng isang healthy at safe na pagbubuntis. God bless!